kay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Una po ang lahat. Reverendo Padre Jade Licuanan, ang ating Shrine Rector at Kura Paroko, mga kapatid na pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa,
mga minamahal na kapatid kay Kristo, Happy Fiesta po sa ating lahat. Ngayong araw, bilang isang sambayanang nagsisikap lumago sa pananampalataya, tayo ay natitipon upang ipagdiwang ang kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na patron, si San Juan Bautista. Ang ating pagdiriwang ay higit pang pinayaman ngayong taon dahil ito ay napapaloob sa Hubileo ng Pag-asa. Hindi lamang natin ginugunita ang handog ng Diyos sa atin sa katauhan ng dakilang propeta at tagapaghanda ng pagdating ng Mesiyas. Binibigyan din ng natatanging tungkulin na tularan ang kanyang halimbawa at yakapin ang kanyang bukasyong makapropeta. Paano tayong magiging tagapagdulot ng pag-asa tulad ni Juan Bautista? At sa panahong maraming tao ang nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan, kaguluhan at pagkakawatak-watak, inihahandog sa atin si San Juan Bautista. Sa atin ni San Juan Bautista ang isang paanyaya, bumuo ng pamayanang naghatid ng pag-asa. At paano ba natin ito magagawa? Tatlong simpleng hakbang na nakita natin sa mga pagbasa ngayon ang maaari nating gawin. Una, tumugon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tinig ng propeta Isaias. Tinawag na ako ng Panginoon, buhat sa sinapupunan pa lamang ng aking ina. Ito rin ang nangyari kay Juan Bautista. Tinawag siya habang nasa sinapupunan pa lamang ni Santa Elizabeth. Sa parehong paraan, lahat din tayo ay tinatawag ng Diyos upang tumugon sa partikular na misyon para sa buhay natin. Ang tunay na pamayanang nagbibigay pag-asa ay hindi binubuo ng mga taong abala lamang sa sariling interes, kundi ng mga taong nakikinig sa tawag ng Diyos at handang maglingkod. Hindi mo kailangang maging propeta sa ilang, pero maaring ikaw ang Juan Bautista sa iyong pamilya, sa iyong barangay, sa iyong parokya. Tanungin natin ang ating sarili, paano ako nagiging tinig ng Diyos sa gitna ng kaguluhan o kawalang kibo ng aking pamayanan? Ikalawa, magpakumbaba. Sa ikalawang pagbasa, inulit ni San Pablo ang mga kataga ni San Juan Bautista. Hindi ako ang inyong hinihintay, kundi ang dumarating pagkatapos ko. Ito ang ugat ng tunay na pamayanang nagbibigay pag-asa, ang kababaang loob. Sa ating panahon ngayon, uso ang pagpapayabangan, pag-aagawan ng pwesto at pagpapakita ng galing. Ngunit sa pamayanan ng Diyos, ang mga tunay na pinuno ay ang marunong magpakumbaba, makisama,
at mag-ugnay sa lahat. Katulad ni San Juan Bautista na bumuo ng pamayanan, hindi sa pamamagitan ng ingay ng pangalan, kundi sa katahimikan ng kanyang misyon. Siya'y nagpakumbaba upang ituro ang Mesiyas. Bilang isang pamayanan at simbahan, handa rin ba tayong magpakumbaba at hindi maging balakid sa biyaya ng Diyos? Sana huwag tayong magunahan sa mga pwesto, kundi magunahan tayo sa paglilingkod, lalo na sa mga taong hindi tayo nasusuklian. Ikatlo, manahimik. Sa Ebanghelyo, isinilang si Juan at namangha ang lahat, hindi lamang dahil matanda na ang kanyang magulang, kundi dahil binasag ng Diyos ang inaakalang imposible. Sa huling talata, sinabi, lumaki ang bata, lumakas ang kanyang espiritu, at nanirahan sa ilang. Sa katahimikan ng ilang, hinubog si Juan. Doon siya naging matatag. Doon siya naging handa. Kaya nga ang tunay na pag-asa ay hindi palaging maingay o dramatiko. Minsan, ito'y lumalago sa likod ng altar, sa loob ng pamilya, sa mga tahimik na sakripisyo ng mga ina, ama, manggagawa, estudyante, OFW, at sa malalim na pananampalataya ng mga deboto ng Pong Jesus Nazareno at ni San Juan Bautista. Mga kapatid, ganito tayo tinatawag ng Diyos. Lumago tayo sa pananampalataya kahit walang gantimpala. Maglingkod tayo kahit walang pumalakpak. Gawin natin ang tama kahit walang nakatingin. Ang tunay na pag-asa ay hindi laging malakas ang dating. Madalas, ito ay tahimik, ngunit totoo. Tumugon, magpakumbaba at manahimik. Ito ang tanda ng isang pamayanang naghahatid ng pag-asa. Ito ang pamayanang nais ng Diyos para sa atin dito sa Quiapo. At ito ang pamayanang handang salubungin ang Pong Jesus Nazareno na patuloy na dumarating sa ating piling. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami.